natura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan na nato na oras 18 minutos na nakalabayan alas 5 hakalop. Magandang afternoon. Welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Friday edition. Kapartner ha today si Laloso Bilizar hanggang 6 o'clock yan ang akalop. Yes, nasa rin ang akalop kasi ipapasuyan ka na niya ng adlaw. Grabe. No? To the point nga, ayun, pati ato na akong reserve energy. Haros waray na. Ano, balita, grabe yung sa kaadlaw. Iyan na nga Friday, but thank God.
Adi at least makakapahuay kita yun nga weekend, ano? Pero let us enjoy laan na ito natin 1 hour nga program. Aton inaabrihan itong pinakahiluag nga dance floor, itong bugos nga universe. Para naton igka partner yan nga oras. Labi naton matikang haton ira trabaho. Aton tapos naton ira kanan usa ka semana nga work. Ada hayahay na anay dadaman iton buhay sa kopindua ka adlaw. Diri gid man kunote. Kasi ito nakaka-occupy naman ha atin, maburuhatan ha balay. At least, upod natin ito natin tagsa-tagsa ng mga pamilya, di ba? At least, light lahi ang work. Kung mag-uulman, usala kakaturog, tapos, balik aton energy. Sige, oo. Di naman haburong ganitong sitwasyon. Naging mapaso talagang sa kadlaw, na nadugangan pa ini, aton na pakalba nga sitwasyon dida naman hiton Eastern Samar National Comprehensive High School. Aton gun and bomb threat di kangin mga estudyante. Mga trip-trip daw la nira. Basara to nagawas di daton investigasyon, imagine ka nga nakasuspenderhin klase tapos haros nga tanan na kada na nga mga nag-i-investigate. Maaram kamo kadama to na singada nga mga otoridad tikanghan na diretso nga nagresponde ato naton mga taga Borongan City Police Station. Pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. Congratulations sa aton madagmit nga aksyon. Nga sugad man may ada dida mga taga SWAT. SWAT team tikang ESPP o daman. May ada daman mga taga Explosive and Ordnance Division. Iton nga ni nga mga nagdi-detonate, nagkukuha iton bomba, na kada kaya iton hira kanina. Pati iton mga taga CIDG, imagine ka, hinpaka-alarma, hinsugad nga sitwasyon, pero natin lang ipapasalamat kay Diri Ungod. Trip-trip la, hinusa nga, hinggrupin mga kabataan, upat nga mga estudyante aton ginsisa ring responsable, nag-iedad 15, 16, 17, nga kapag kaya naaada niton kustudiya hiton na CSWD o City Social Welfare and Development Office para discernment assessment. Iton nga discernment assessment, kikitaan kun na mayada na nira sakto nga panhunahon na hadto nga mga nagpost, imagine post hin threat, hin panmusil nga hin bomba. So kung mapamatud-an, maram ka mo kung ano ito nira atubangan. Grave threat. Ngahin alarm and scandal. Maaram ba ka mo nga iton? Nga mga threat na yan? Nga posted sa social media, krimen iton hiya. Bangin la ka mo, masarin ka mo nga kabataan ka mo, trip-trip lang. Pilawi ka. Hiton yung mga kaganak, labi naton mga kaganak nga nagpipina ni guro, hiton nga ni nga pagpapa-eskwela ha iyo, pagkatapos sugad hini nga tigda na lahira nga iging papatawag. Kay syempre di daton investigation. Igin patawag naman syempre aton mga kaganak. So asya ini adton na naging sitwasyon kanina nga naalarma adton mga taga-syudad hiton Borongan. Kay imagine yung iyasan CHS pinakadakin niyang eskwelahan. Siguro hiton aton nga ni bugos nga Eastern Samar. So dinhi aton Borongan pinakasentro ini. Pinakadakang nga eskwelahan hiton syudad. Tapos nagkamayadahin na hulga. To the point nga imagine na disrupt aton klase. Pero aton good news didano kay madagmit nga na clear aton mga otoridad nga diretso nag-declare aton management eskwelahan nga magiging balik regular aton klase aton kananya nga kulop. Ngan tinuod good man nagklase naton mga estudyante kaya ada hirahiton sinisaring instructional period. Ini nga nga panahon hiton mga estudyante nga diri hira pwede pagdisturbuhon. Nga kaulangan waray mga extracurricular activities within school hours. Diton sulod diton school hours. Kung may adaman mga extracurricular activities kaulangan buhaton weekend di nga ni pagkatapos iton klase. Kay iton oras panahon iton klase dapat aade iton naton mga estudyante iton classroom talaga. Diri nagpa-practice
Diri kung ano-ano iton nga mga activity, diri pwede, no? So asya ini adton na naging sitwasyon kangina dedi syudad hiton Borongan ngani gusto ko naman ipabati naman iyo nga aton naman kulawan adton mga pahayag aton aton naman mga otoridad kay grabe naman syempre unang-una naman aton ira school principal Sir Dean Hermano in nga magli-live on tahiya daman yan ang adlaw. Magli-live yan ang adlaw kay for check-up niya dito Tacloban. Tapos yun tigday nga gintawagan mga alas 6:15 badto. Dara na hiton nga problema naman. So iton ba nga kaulangan talaga nga bisan ko na may aday ba nga kabirilingan sugad nga ni hini kinahanglan na daman iton labaw iton eskwelahan. So asya ini ato na nahitabo naman kanina nga na istorya naman ato naman mga otoridad porbida naman hira. Iton ba nga di pero nagpaka-uniforme kasi pasado alas 6 pala diretso naman hira kalayog tika nga City Police Station. Pero kinahanglan naka-uniforme. Siyempre aton iba naman mga nakadiha entel amo in diri naman hira naka-uniforme pero mga kapulisan naman mga taga CIDG imagine tapos mga taga EOD atun kadisturbo kadamuhin mga disturbo didahan yan ang adlaw and syempre atun pagkabarakahan mga kag-anak ang pagkabarakahan mga kag-anak kay aton ira mga kabatanan iba na kadi namang gudaman hakuan nakato naman daman talaga sa kuban eskwelahan hiton nga oras nga pasado alas 6 so gimpapauli so iton kuno nga iton nga threat actually posted hiya Instagram didapahan last week pero yan na lang nga agahon o yan na lang nga aga nahingadahin na otoridad nahingadahin na signenta DepEd Authority nahingadahin maestro eskwelahan amo nga kaulangan diretso aksyonan bisan kun iton nga hulga imposted didahin pera nakaadlaw o haros usa nakasimana adto naglabay kaulangan diri iton hiya babaliwaraon hiton mga otoridad diri babaliwaraon hiton management So yun, sana naman ito naton mga kabataan aton gad padunggunon hanaton nga mga kag-anak kay imagine krimen iton nga klase iton panarhug. Kay imagine kung may adi ito nira discernment, yun, pre-presuhon talaga hira. Di kan nga nga kuan, pero kapag kayo imagine under hiton custody, haros kuan lagi hapon ito nira, gawas ito nira pamilya, kaya adi iton custodian hiton aton mga otoridad, although diri ato hiton karsil, adi lagi hapon gawas hiton pamilya, lain hiton pamilya, kaya na for discernment hira, assessment, kay kun may adanganin itong discernment pag gumawas di dahil itong assessment ito na aton mga taga DSWD talaga pasasakaan na rin kaso nga krimen may danira criminal liability. Imagine 15, 16, 17 duduhaan 15 years old usaan 16 usaton 17 so adton usa di dahaira asya to nag-upload ngayon kung kakulawan iton nga footage dida haton ira mga tarhug kun tutulo hira nga mga kalalakinan nga mga kabatanunan an ikaupat naman didi nga column in an mga suspect ba naman dito Tacloban ka insidente aton na kada so hinubit andi maalar mga otoridad so asya iton nga diretso dayon nga ginaksyonan management iyasan CHS nga sugad man aton mga otoridad, law enforcement agency. Sige daw, kadiyon ta daw laanay aton na pahayag makuan nato ni Engineer Mark. Alright. Okay, so natin oras, may na kita 28 minutos sa nakalabayhan alas 5 hakalop. Nasa ring Hironi Afabli. Ma'am, pwede magpa-shoutout? Sure naman. Sure naman? Pa-shoutout, pasayaw, pwede gihapon panawagan. Dasi ring naman din Jelsa
Kamay si Kasarino. Hello ate, maopay nga kalupay mo shout out nga to bagong baryo nga dahito na akan bug to hi Elmer hiton na iya duha nga baby ngan nga to daman na barangay Baras nga diton Capones family, Tatay Lupo kan inay Zinaida ngan kan ate Ronaline. Namamati po ak permi ate didiha Cavite ton imo program. Salamat Jelsa no, salamat. And so far gipapasui damang kamihan nga nga sa kamaghapon na didiha Borongan. Ano daw la kumusta ton yung sitwasyon dida? Iton iyo panahon dida. Alright, kadiyon talaan na hi Sardine ito na ada. Oo, kuan iton hiya recorded ano nga video tikang iton na principal hit IASN CHS. The non-interrupted classes. So, sa afternoon na sir. Sa afternoon na. Yes, sir. So thank you so much Yes, sir. for Welcome, your sir. Opo, sir. ang galing ng response nyo. Thank you. We really commend your Yes, sir. ang ganda. And yung kausap ko kanina sir was from the division office. Yes, sir. That's the instruction Sabi of the nila is concept. ang galing ng ano natin. Yes, sir. We SWAT tapos bomb expert o ano man sila. Instruction of the provincial director, sir. Yes, to yes. secure the school, sir. Please extend our thanks to our PD. Yes, sir. And also the guidance of our The non-interrupted. Okay, so Process. amo ato ang pahayag ano, ang pagpasalamat ini ni Sir Dean ano ito na si principal ito ni SNCHS nga dahaton mga otoridad nga madagmit nga nag-aksyon ano hadton na hulga nga dahaton na eskwelahan. So kadiyon tapad to ni ba? Okay. Siguro kan Police Lieutenant Colonel Cabanillas tadi. Ito na Chief of Police uton labaw hiton kapulisan din hinaman ha syudad hiton Borongan. No, hira daman ini talaga aton nan bungkaras. Pasado alas 6 han aga yon. So upod naman ako maram kamo wari naman ak makabubo. Ano wari naman makaparigo dara daman hiton ba kay syempre iton nga past 6 ano nagprepare pa man la daman para eskwelahan. Okay, Engineer Mark kadiontaan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Cabanillas aton Chief of Police para makuha natin ang mga impormasyon daman tika nga iya. May nag-post, ma'am. We cannot divulge the identity because they are minors. May isang minor, grade 11 student na nag-post sa kanyang IG, Instagram din. Kumalat yung post niya, which this post was captured by isang teacher natin dito sa Compre. Then, sinend sa Then this officer informed us through our group chat na mayroong ganung incident. How did you respond, sir? Immediately after receiving this information, we called may naka-duty po tayo dito ma'am na tropa dito sa Compre mismo. So sila ang unang nakaresponde. So in a matter of 1 minute, 2 minutes, nandun na yung tropa natin sa classroom mismo na pinanggalingan ng threat. Then, sumunod na yung ibang tropa natin, si Deputy, then sumunod na ako dito, then yung ating EOD, sumunod din kaagad na process yung sinasabing classroom. Officer natin, then this officer inform us through our group chat na meron ganun incident. Alright, so amo ato ano, may ada nag-post nga estudyante grade 11. So mga senior high school nakadiriton kukiri, di ba may ada man here mga kuan, may ada nira hiton na mga specialization ano, mga So iton tutulo iton nga mga estudyante and ikaw pata siya to nag-post. Ang tutulo naman hira adton mga nakadahaton na picture, may danira mga picture ano nga may da mga threat. Ginurusan na may tiya dida parang collage, photo collage. So nakada naman dida an ira igin upload
Dida naman ha Instagram. So nakuha lit ani actually anato nakuha di ha eskwelahan estudyante tapos naman igin forward ang nakakita nga estudyante igin forward nga dahin teacher. So ang teacher naman adto nag forward naman hiton nga information nga dihaton principal nga dinahaton mga otoridad nga di na nagtikang talaga adton pag responde. Pero an maupay la no by 8 8 ata or 8:30 na clear igin deklararhan na aton mga otoridad nga clear taluwas na aton niya sa CHS tikang hadto nga hulga no. So maupay nala kay diri ungod no. So an nagawas dida an investigasyon trip lang hin mga estudyante no nga nakabulahaw. Oo, nakadistorbohan klase. Hadton na bugos nga eskwelahan pero maupay nala kay pagdateng hadton kelep amo in yon binalik na regular adton klase HIS and CHS. So ikita no ito naton mga kaganak panginano ata mga igkasinanay no. Unang-una sumati tahira no nga iton nga mga threat labi na posted ida social media, tawag, krimen iton hiya bisan pa bata. So kung bata ito nakakatalapas iton balaod, iton Pilipinas, amo itinatawag nga Children in Conflict with the Law, CICL. No? CICL iton tawag iton na ira. So asya iniya na iton sitwasyon handin hinaman na syudad iton Borongan. Kasi 15, 16, and 17 years old. So yan na, aadhera hiton kustudiya hiton na Social Welfare and Development Office. Nga na yun, i-assessera. Imagine aton investigation, kaninan agad tikang, kaninan pagtikang. Pagkarespondihan mga otoridad, bubul iwan hira, almost 11 o'clock na. Han aga, and then nahiupod pa adton mga kaganak, nga gimpatawag, syempre, kasi mga minor. Ngan ini naman nga investigation, gindumara, ha, presensya naman haton DSWD. Kasi pag iton mga kabataan, mga minor de edad, kaulangan aada iton, iton mga social workers. So, an nakadadida aton mga taga CSWDO. So, bawal. Krimen iton na pagtatarhog. Gun threat, bomb threat, didahit bis pa diin nga lugar, no? Sa iton hiya nga krimen, di ba iton eroplano, diri nakakalakat kung may ada bomb threat. Tapos ginpapabayad. Ginpapabayad iton responsable, no? So habot nga naman hini, di ba kakulop nga login istorya ko nga ni daman ha iyo nga may ada mga orientation nga iging papatuman nga dahiton mga kaganaka, bahin hiton mga security measures nga iging papatuman hiton eskwelahan, gan sugad man iton na aton pagsiguro nga magiging child friendly. Magpapabilin nga child-friendly iton aton mga eskwelahan. No? So, nagkamay din orientation. Hika mo, magkamay-ada nga nin orientation, di dahiton iyo lugar. Kamo nga mga kaganak, attender kamo, bisan kamo gibibisihin, napaka-importante. Kasi iba na iton panahon niya na. May ada mga impormasyon nga kaulangan niyo mahibaruan. No? So attender ka mo pag magpatawag din siya diton Borongan kanina may adel sa nga importante nga activity nga gindumara. Din hinaman para lagi hapon hiton kaupayan. Para lagi hapon hiton kaupayan hiton aton mga kabataan. Kay nagkamay adahin hiluag nga convergence para hintalwas nga mga eskwelahan ngan protection para hiton kabataan. Hino nag-attender di nag-spearhead din hi aton Borongan City Division tapos gin-attenderan aton mga official tikang diha City Hall nakadihi Attorney Divora iton City Administrator nakadaliwat adton Chairman haton Committee on Education Representative ni Kagawad Ian City Councilor Ian Casiliano Galo
Ano, nakada. Tapos naman, ano pa, nakada itong PNP, nakada itong CSWDO. Ano, tapos, gintaga naman hin orientasyon, nga hindi dahil nga forum, nakada aton fiscal, Attorney Goldie. Ano, si Sista, hiya, kagiupay naman hato niya lecture. In a way nga, digan nga ni mo upay kapag tagabalaw din pero iton ba nga dama ito ni mo makukuha ng impormasyon and sunod nga itong program, pag-irestoryahan ta kung ano, and then, ang mga nagatindir at mga school principal. Kasi syempre importante kung patiunan o nira masisiguro nga safe iton mga kabataan, hiton ira tagsa nga eskwelahan, nga hinadton close coordination nga diton mga otoridad. Yun, so may ada mga request, may da mga requirements adto na aton mga otoridad paano magiging secure iton mga kabataan. Ngano sa nadidano dapat may ada kada eskwelahan may ada iton nga CCTV. Andin iton ang buhatan hapan ng litan mahitabo diri la naman naton nga pag-aro pero kay may da naman mga nanhihinabo so dapat aram daman iton aton mga otoridad labi na ito nagmamangulo ito naton mga school head, mga principal kasumpay hini. So magkakamay-ada pagpatawag daman nga dahiton mga kag-ana kasumpay hini pag secure hiton mga kabataan sa eskwelahan. Magkakamay-ada din symposium din hiha Borongan nga na yun iton aton daman pag aghat hiton aton mga kag-anak kung na-attinder ka mo hiton nga ni nga mga induction forum nga papatawag hiton iyo eskwelahan atindiri niyo kung pag-irestoryahan iton kaligtasan iton safe nga na safety and protection hiton niyo mga anak atindiri niyo kay importante niyo nga mahibaruan kay para hikamo daman may ada daman niyo mabubuhat kay ini daman nga mga kabataan nga responsible dani hini nga mga katuyawan nagtitikang man hiton pamilya so idaman iton mga katugunanan tikang hiton aton mga otoridad para hiton aton mga kaganak para lang ma-ensure daman nga safe iton aton mga eskwelahan. Alright, nasa rin naman ni Jel sa kamay si Casarino. Didi po, ma'am. Ito inihadapit ha, Metro Manila. Permi ko no dito na Oranies kay June, July, August. Mauran ka mo dito, hikamo ito na agsub maigo hiton nga kanan habagat, Oras natin, 41 minutos na nakalabayhan, alas 5 ha, kalop. Alright, may kita nakukuha didi nga impormasyon. Lain naman nga balita, no? Tika nga Philippine Coconut Authority, pag taga Copra, pag taga Bugas, pagka Copra, pag taga Lukad, ano ba yan, bugas kay dyan. Pag taga Lukad, okay na, tika habubula itong presyo, itong Lukad. As of July 2nd, atong farm gate price 37. Kuha na niya general. Ako na baga kuha na niya average. Din niya region 8 37. Mill gate price 48. Okay. Pero habubo na inihiya kaya na din naabutin tag sobra 50, di ba? Almost 60. And Jennifer Gulmatico, hello po, yung mga kabataan. Pero ang pinakamaupay tanala naman, ipasalamat natin kay Kuan, ini at least
kuan hiya hawk siya ay at least diri ungod, no? Bagay nakapag-dry run an aton mga otoridad. Tikang didihan, pero grabe naman yung adrenaline nira. At to nagamit di dahil ito. Nangangatawa na kita no kaya pag kaya natapos naman. Pero kaso hapag kaya na para hininga mga responsible, hindi ri patapos. Ano? And haparte itaten ba daman ano dida haparte ba iton mga kag-anak kairo daman. And especially kon may sabtan nga ma-assess nga may ada na discernment. Ibig sabihin pwede na hira kasuhan hing kriminal, no? Criminal offense. Alright, ora paluwag pakakita didihaton pagtaga anay pagtaga DOST Pag-asa. Gusto ko naman kumulaw didi. Alright, aton pagtaga panahon didi Esther Liz nakakaapekto iton sinirangan nga parte iton Central Luzon, Southern Luzon ngahin Visayas. And then may ada na may dabagyo hagawas iton Philippine Area of Responsibility masyado pa yung kahirayo ano, pero hikita iton natatadeng yan na locations 3,190 kilometers east iton Eastern Visayas 12.9 so adin het ero igbaw 12.9 degrees north ano ito niya kusog maram kamoy ni nga bagyo nga yaad to pa hiton kuan adto pa hiton gawas iton par na abot na hiya 150 kilometers per hour. Harani iton sentro subas ko nga 185 kilometers per hour. Ato niya naman pag-gius ito niya dalaga na abotin 20 kilometers per hour. So bahin naman iton kondisyon iton panahon din bugos nga Eastern Visayas. So pwede iton Bicol Region, Caraga, Aurora, Quezon in maupay iton aton panahon dara iton easterlies pero may ada mga isolated nga mga pag-uran nga pwede magresulta in flash flooding nga ni landslide. Metro Manila giupihi iton ira panahon. Nasa ring hikuan digel sa na ati perminauran pero yaadi yan na. Bangin magmaupay ito niyo panahon kay nasa iton DOST Pag-asa maupay ito niyo panahon isolated la iton mga pag-uran nga mga pagdalugdog dahil iton localized thunderstorm. Susugad nga ni iton talaga mapasot hiya tapos tigda iton pag-uran usually ano. Samtang ito nato naman kadagatan Visayas slight to moderate tala lang nga din eksakto iton kamabalod. Alright, kumusta itong mga taga-barangay, mga taga-isla itong Tikling Dolores, grabe, warek makaupod nga to. Kakulop nga adlaw, nakadtoan na aton mga advisors sa Philippine National Police. Ngan syempre, pati gihapon naton may dadaman dito mga kapulisan, di ba, nagkamayadan feeding, para ton mga kabataan dito, tas nagkamay-ada liwathin panhataghin mga used clothing, no? Yan nga tapos nakipagpulong dito ha iyo, no? So mga kuan dito, mga police di ka nga First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Ito nga ni nga mga police nga nakabase di ha Barangay Lunang Dolores. Kaya ato na singa to Tikling and then aton mga advisor. Nasa ni Jennifer, kailan ba ang klase? Nagklase na ngayong hapon, Jennifer. Balik na sa regular yung klase sa ESNCHS. Kasi 8:30 pa lang kaninang umaga na clear na yung school. Okay, Jeneline Cortado is saying, maupay nga kalip Ate Daisy. Hi, thank you for joining.
Alright, Chino Tampipi Bagarino, shout out po. All staff of SAC. From all staff. To all the staff of ZAC Air Conditioning Services. Hindi naman staff natitigil, ano? Mga empleyado dito ng ZAC Air Conditioning Services. Location Chino, where are you? Alright mga kasangkayan, our time is up. Din kita nagtatapos sa Biyernes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Hangaran ito na amang Station Manager at Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio, ako naging ka-partner Engineer Mark Gagwa. Ini ato Daisy Lalo sa Bilizar, nasa rin nga damang nga salamat, inyong pakigusama o pahinga kalop, and God bless everyone. Happy weekend! Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ano itong oras mga kasangkayan, may ada nalakita 5 minutos ug sa mag alas 6. Nga na parahan aton na mga balita iyan na. Siyahan tikang balita national. Presyo ito na produkto ito na petrolyo na miminta na nga humitaas yan nga simana. Presyo ito gasolina tala nga maubos basta ito pinakaorhi nga trading ha world market sumala ito Department of Energy. Namiminta na nga maghitaas at itong presyo ito na produkto itong petrolyo di ito masunod nga simana. Basta ito pinakaorhi nga trading ha world market posible umubos hin 80 centavos. Hakada litro iton diesel samtang piso naman ito nakatalaan nga ig-uminto hiton kada litro hiton kerosene. And posible naman humibubuhin 70 centavos kada litro iton presyo iton gasolina. Ginlalauman naman na official nga anunsyo hiton na ikalimang adlaw hiton trading yan ang adlaw nga dida hiton na maabot nga Lunes. Iya anunsyo hiton Department of Energy adton pinal nga presyo hiton oil price adjustment ha maabot nga Martes nga adlaw. Ngan samtang ato naman balita lokal, Department of Education iton Boronga nangunahin usa nga hiluag nga convergence para mas taluwas nga mga eskwelahan ngan proteksyon hiton mga kabataan. Hapanuyo nga maparig-on ngan mapahitasan aton seguridad ngan kataluwasan hiton mga estudyante kontra anuman nga klaseng peligro, violence ngan paghulga malang puson nga gindumaran Department of Education Schools Division Office sa Borongan City in isa nga crucial nga katitiro nga may ada titulo Child Protection Convergence on Strengthened School Security Measures. Iyan nga adlaw ha Marian Hotel, St. Mary's College, Borongan. Ano sabi nga importante nga aktibidad amon ginpangunahan ni Assistant Schools Division Superintendent Eloisa Zartiga upo daton iba pang hitaas nga opisyalhan division gintampungan naman ini haton mga school head upod naton mga gwardya aton mga eskwelahan ngan sugad man presente aton matinaglawas tikang haton magkaiba-iba nga estratehiko nga ahensya hiton aton komunidad niya syudad upod naton mga opisyal tikang nga City Hall. Panguna nga panuyan na sabi nga convergence amo in mariporma ngan mas mapahitasan pa adton preventive, protective ngan responsive security measures dida ha mga institusyon pan-edukasyon dinya syudad. Gintagan hindon
kandidahang katitirok aton importansya iton hitaas nga level hiton koordinasyon habot nga hiton DepEd, Philippine National Police, City Social Welfare and Development Office, Local Government Unit ngan sugad man nga dayton mga kaganak pinaagi iton Parent Teachers Association kon PTA. Naging kaparte aton aktibidad aton pag-orient han mga school head haton hosto o eksakto nga protocol nga dapat ipatuman kung pananglitan may ada hulga, may ada violente nga hitabo sa kubiton mga eskwelahan. Nga nagud masiguro aton komprehensibo nga diskusyon hanan sabi nga aktibidad nagpahamtang hin report by learner rights and protection cases hi Mr. Franklin Pabilio. Hiya ini iton Division LRP focal person adton iagin plastar aton komprehensibo nga datos nga estado hiton mga kaso para hadton mga naglabay nga tuig. Samtang aton Borongan City Child Protection Referral Pathway, igin esplikar naman ni Miss Arian Cabiataw, Social Welfare Officer hiton CSWDO, iyagin talakay aton hosto nga proseso ngan sumpayan dideton pag-atubangan pag-aksyon hiton mga kaso hinpan abuso. Haaspeto legal naman aton bahin haton Republic Act 9344 ngan sugad man aton RA 10630 ngan Special Parental Authority bugos ini nga igin plastar ni Prosecutor to Attorney Fiscal Goldie Liza Sisista, tikang haton Office of the City Prosecutor, adton bahin ini haton mga legal nga responsibilidad, ngan sugad man adton balaod nga may ada kalabutan ha Juvenile Justice and Welfare Act. Samtang adton strengthened security measures and coordination protocol, igin pa dangat naman ni Police Master Sergeant Felisa Dayaw, hiton Borongan City Division, an konstekto o adton mga pitad nga ginbubuhat iton pulisya ngan sugad man iton eskwelahan agud mahipatuman iton kahimiyangan. So ini nga pitad iton Department of Education Borongan City Division nagpapakita haton ira padayon nga commitment nga hipabilin aton talwas nga o sinisari nga safe spaces an kada eskwelahan para haton kaupayan han mga kabataan dinhiya syudad han Borongan. Bueno mga kasangkayan na magpabilin nga nakatune in na DYES para han bag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Mariose!